Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Ito pong Veritas ay bago kong YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, pakisubscribe po. Mayroon din tayong Facebook page o Meta page na Veritas. Kung hindi pa kayo nakafollow, paki-follow po. Dito sa Veritas, pumipili ako ng isa lang na topic. Itong nakikita kong mainit na topic o nakapanahon na magandang ma-discuss natin para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Ang napili ko ngayong topic, nagiging agresibo na naman ang kampo ng mga Duterte sa panawagan ng people power at coup. Ano? Hindi naman nila ito tinatawag na kudeta kasi bawal namang manawagan ng kudeta. Pero makikita natin ngayon, nakikita ko ang mga DDS vloggers, yung mga trolls, yung mga supporters ng Duterte, ang ano nila, may sinasabi silang October 12 to November 30. Panahon na daw ito ng people power. Ito na yung hinihintay. October 12 to November 30. Plano na naman nilang sabayan yung panawagan ng mga people's organizations, mga cause-oriented groups, mga progresibong grupo, simbahan, estudyante, non-government organizations, nananawagan sa, naka-schedule na yan sa November 30. Nagdeklara na yung mga grupo, yung dalawang malaking grupo ng ginawang rally noong September 21, yung sa Luneta na nakatipo ng 100,000 katao, at yung sa EDSA People Power Monument na 100,000 katao rin, nagkasundo na sila na magsasama na. Magsasanib pwersa, hindi na dalawa. Hindi na hiwalay. Kaya malaki talaga itong rally sa November 30. Katulad nung nangyari nung September 21, alam naman natin sinabayan ng mga DDS. Sinamantala nila yung mga rallies na yan ng September 21. Nung nagrally yung mga sa EDSA People Power Monument, ang nagrally doon yung grupo ng Akbayan, Tindig Pilipinas, Liberal Party, mga church groups, mga civil society. Nagrally sila doon. Yung mga supporters naman ng Duterte, yung grupo nila Eric Celis, nandun naman sa EDSA Shrine. At doon sa tapat ng EDSA People Power Monument, doon sa Gate 4, sa Camp Aguinaldo, may nagrarally naman yung tinatawag nilang United People's Initiative na nanawagan naman ng withdrawal ng support ng military at ng pulis sa gobyerno ni PBBM. At nung hapon, yung grupo nila Chavit Singson at sa kanila Philip Salvador, nagmarcha sila doon, sasama sana doon sa EDSA People Power Monument. Mabuti nilang tinaboy sila, hindi sila welcome kasi kilala silang Duterte. Yung grupo rin ng mga DDS galing EDSA Shrine, sasanib din sana doon sa EDSA People Power Monument, hindi rin sila pinasama doon. Kaya nagkaroon ng tensyon. Yung nagmarchang mga estudyante, mga aktivista galing ng Luneta, pagkagaling ng Luneta, dumiretso sila ng Mindiola. Tapos yung mga DDS na nagrally naman doon sa Liwasan, sinabayan, in-infiltrate yung rally ng mga leftists, yung mga cause-oriented groups. Kaya ginulo ng mga galing sa Liwasang Bonifacio, yung rally na yon ng ngayon na naman, itong November 30 na malaking rally, mayroon na naman sinasabay na panawagan ang mga DDS. Nakikita ko, nasusubaybayan ko sa social media, nananawagan sila, people power na naman daw. Simula na daw October 12, maghanda na hanggang daw November 30. At nakikita ko rin, aktibo yung mga aktibo na naman yung mga retired military, retired police, na mga officers, nananawagan na naman sila ng maging aktibo yung mga retired na military at mga retired mga police officers. Ito mga kabunyog, mga kabayan, sa tingin natin, talagang gustong samantalahin ng kampo ng mga Duterte, ng mga DDS, itong mga nangyayaring ito. Gusto talaga nila na gamitin itong issue na to ng malawakang katiwalian. Gusto nila itumbok dito sa gobyerno, kay Marcos mismo, na humantong ito sa pagpapatalsi kay Marcos kung sa anong paraan man yan, people power man yan o hindi nila tinatawag na withdrawal ng military support
out ng suporta ng PNP at ng AFP sa gobyerno ni Marcos. Sa ngayon, sinasabi nila AFP Chief Browner na sulid naman ang AFP, ang support kay PBBM. Ganon din ang PNP, sabi nila sulid naman. Pero hindi nila dapat balewalain ito kasi lagi ito susulsulan, gagatungan ng mga Duterteng lalo na itong mga napaka-vocal, napaka-active na mga retired na mga AFP at PNP officers. Sinabi mismo ni AFP Chief Browner na bago yung September 21, tinangka silang kausapin ng grupo nila retired Major Pukis. Si retired Major General Pukis, dating Air Force General yan. Very active yan sa grupo ng mga retired na mga DDS na mga generals. Nananawagan talaga na kumilos na ang mga military at saka ang pulis mag-withdraw na ng support dahil dito sa korupsyon na ito sa gobyerno. Lalo na ngayon na ang nakasalang na sa susunod ng mga yugto ng investigasyon ay si Saldico na, si Romualdez. Ito na, papunta na yan dyan. Nung kasing mga una, hindi pa naman si Saldico at si Romualdez ang iniimbestigahan. Ay sa October 14, ipapatawag na si Saldico at si Romualdez eh. So makikita na dito kung ano. Ang pipilitin talaga nila, ang gusto nila talagang mangyari, ang madiin dito, ang sa kahuli-hulihan, ang dapat na mapuntirya dito na siyang pasimuno ng lahat ng ito ay si PBBM. Yun ang gustong palabasin ng mga Pero sa tingin ko naman, yung mga totoong grupo ng cause-oriented, yung mga totoong grupo ng mamamayan, people's organization, simbahan, mga estudyante, yung nanguna sa rally sa Luneta at sa EDSA, sa tingin ko naman hindi sila papayag na ma-infiltrate sila. May leksyon na yung mga nag-rally doon sa Mindiola na in-infiltrate sila ng mga DDS na galing ng Liwasan na kung saan nagkagulo. Sa pagkakataong ito, sa tingin ko, babantayan na nila na hindi sila mapasok ng grupo ng mga DDS. Kasi nagiging agresibo talaga itong grupo ng mga DDS. Alam nila kasi grabe ang galit ng taong bayan dito sa mga issue ng korupsyon na ito, ng katiwalian na ito. Gusto nila itong sakayan. Ang objective talaga nila dito, iluklok si Sara Duterte. Kaya makikita natin kahit si Chavit Singson, napaka-vocal pa rin. Napaka-vocal pa rin. At nakikita ko, may mga post sa social media, talagang nananawagan sila October 12 daw to November 30. Yan na daw yung hinihintay nilang people power. Dapat wag itong maliitin ng gobyerno ni PBBM. Yung mga sinasabi ng AFP, nila Browner at saka ni Nartatis ng PNP na kontrolado nila ang sitwasyon, wag nilang i-underestimate ito. Gagawin ng mga kampong ito ng mga Duterte, yung grupong ito ng mga Duterte, yung iba't ibang grupo, gagamitin nila lahat nilang pwersa, lahat ng pati mga vloggers, trolls, lahat para ikalat yung panawagan ng people power. Sasabayan nila yung malaking rally sa November 30 eh. I-exploit nila ito, sasamantalahin nila ito, katulad ng ginawa nila noong September 21. At sa November 30, mayroon silang mas malaking plano diyan. Sigurado 'yan. Makikita mo naman ngayon yung kanilang mga panawagan. Anyway, abangan natin kung anong mga susunod pang mga mangyayari.